day, late at night. Wow! Wow! Sir, saan mo banda nahuli yun? Nahuli ko sa kalagitnaan ng dagat. Ang hirap. Stop cover muna. Bili ng mga pangulam. Isang oras na biyahe pa. Ano lang ha, low gear lang tayo ha, dos. Hindi kaya, L na L. Pundukan na to, haunahon na to. Ahon ulit to ha, ahon. Sige, tira lang lo, tirahin mo lo, tirahin mo. Lubak yan ha, malalim. Ulo pa, Aldrin. Gately ako, magdodrone tayo. Sampu. Apo, kasama po yung apat po kami. Magkano po?
Sorry. Environmental. Binayaran ko na lahat. Kasama po yung isa ha. Hindi na ba si Ana? Maulan na. Dito sa uling iha. Touchdown na kami San Francisco. Sakto pagdating, tsaka umula. Galing. Ayan, tumitila na. Humihina ka na. Training country. Mama, nagpapatila ng ulan. Sala. Hilahin ka?
Ayan. Maganda siya. Battery hindi mo kinabit. Well, Pakita mo muna. yes. Meron po kaming on-hand. Vlogger yan. Vlogger yan. Ay. Vlogger. I see. Tapos, talagay ko kung ano ko. Buko ka. Pakita mo kung gano'n ka. Balik ka para lumabas.
Marshall. Kita mo to? Wow! Wow! Yan na! Hindi ko tento. So ngayon ay makikipwesto lang tayo dito sa tent ni Kuya Darwin. Kasi medyo crowded doon sa spot namin. So ngayon ay nandito kami sa San Francisco Beach and Campsite sa Lobo, Batangas ulit. So pumunta kami dito para
mag-camp ulit and matry ko yung bagong wheels ni Kifi para masubukan yung performance niya. So far okay naman. Medyo gumanit nga lang yung takbo niya. Siyempre dahil rugged terrain at ginamit mo sa patag na kalsada. So expect talaga na medyo gaganit. Pero pagdating naman sa rough road, so may nadaanan din naman kaming konting rough road. So goods naman. Yung comfort maganda. Yung laro niya, hindi siya ganun ka-shaky sa loob. Hindi katulad nung unang punta namin dito na gamit ko ay yung normal lang na tires. Medyo nag-aalangan ako sa mga lubak kasi baka sumayad. So ngayon naman tumaas ng konti yung tindig ni Kifi. So maganda ang naging resulta ng pag-upgrade. So nag-upgrade ako kasi puro lubakan na kasi yung pinupuntahan namin. Palayo na kami ng palayo. So gusto ko sana kahit saan kami makarating na campsite ay hindi ko po problemahin yung mga lubak. And pinaghahandaan din namin someday this summer sana talaga makarating kami sa Cotto Mines. So, talagang yun ang pinaghahandaan namin. So by that time siguro naka-lift na si Kipi. Kaya kasi tingin ko kailangan ipalift pa dahil yung condition ng kalsada sa Cotto Mines, sabi ng mga napagtatanungan ko, medyo mahaba-habang rough road yung pagdadaanan namin. And syempre, kailangan prepare yung sasakyan mo. Hindi mo po problemahin yung lubak, hindi ka may stress na baka hindi ka makarating sa spot. So siguro magpapalit ako by that time, bago dumating yung time na yun. So ngayon, review natin tong kanilang campsite. By the way, 3 minivan kami ngayon. So masaya. And sayang lang dahil may kulang pang isa. Pero abangan nyo sa susunod namin na vlog ay kasama na namin ang pang-4 na minivan. So dumadami na kami guys. So ang saya lang kasi pag bumabiyahe kami, madami na kami. Hindi katulad noon na solo lang. Masaya din naman ang solo lang, pero ngayon mas madami. Siyempre, mas madami, mas masaya. And sarap lang sa pakiramdam na kapag dumadaan kami, may mga napapatingin, may mga natutuwa. Kasi nga naman, ang cute ng mga sasakyan namin. So, abangan nyo po sa mga naka-follow sa amin, sa mga nanonood ngayon, na hindi pa naka-follow, follow naman, pa-subscribe naman para mas ma-update kayo sa mga bago naming videos. So pag-4 na kami, makikita nyo yung pang-4 naming minivan na pang-malubitan. Pang-bakbakan na talaga. Pagdating dito, pang-bakbakan na. Itong beach camp nila, maganda naman. Madaming coconut trees. Mas madaming coconut trees compared dun sa pinuntahan namin last time. And malilong. Dahil maraming ang puno, malilong. And mabait naman yung mga staff nila. At yung CR nila, CR tsaka kitchen. Doon talaga ako napawaw Sabi ko, ayos. Maganda itong napuntahan natin. Kasi ang linis ng CR nila. Talagang malinis, maintained. Mare-recommend ko itong place na to dahil payapa naman ang ambience. Maganda yung slope ng lugar. And tuwan-tuwa ang mga bata pag nasa beach. So by the way, malapit kami doon sa Malagundi. So tatry namin puntahan mamaya. Medyo marami lang tao kasi weekend, di ba? So ganun talaga pag weekend. So ayun, pakita ko na rin mga bagong tent ng mga kasama ko.
Itong pwesto ko ngayon ay tent ni Kuya Darwin. Keep Hike ang brand. So, aesthetic din pala, ang ganda din. And dito naman sa kabila ko, itong tent nila Marlon and Tentay na nature hike na Village 6 na version 2. So, ayun ang setup namin. Nasa likod lang yung akin kasi iniisip ko, yan, tulad nito, gantong sunrise. Pag dito kami pumesto, nakabilad yung tent namin, hindi komportable ang mga bata. So, unlike dito kay Kuya, mas okay sa kanya dito kasi black naman yung tent niya, hindi tagos ang init. Malaki naman na yung anak niya. So, doon na rin siya tumatambay sa amin sa tent namin sa likod. So, yun. Natutuwa naman ako kasi parang nahahawa na sila sa akin. Bili na sila ng mga camping gears, which is tama lang din naman. So, dahil nagtatrabaho ka naman, you work hard for 6 days, 7 days. So, ito na siguro yung magandang reward sa pagtatrabaho mo. Dahil, syempre, kailangan mo rin i-reward yung sarili mo para pagdating ng araw ng trabaho, kalmado yung utak mo and nakapag-relax ka. So, para sa akin, tama lang na i-upgrade nila yung mga tent nila para sa iba't ibang klase ng weather na maabutan namin sa aming pagka-camping. So, yun lamang po. Maraming salamat sa panonood and enjoy watching our vlog. So, subscribe na po sa Camp with Kipi. Maraming salamat po. So, yan, interviewin natin yung mga kasama nating mga geng-geng. So, ano masasabi mo sa ating camping? Solid, nakakasuka. Nakakasuka, bakit? Nahilo ko, ang dami namin ininom eh. Halika. Kamusta naman si Uncle Darwin? So ito, enjoy naman kami. Medyo maulan lang nung pagdating namin pero solid naman. Sobrang solid kagabi. Anong menu natin for today? Meron kaming daing na baby dolphins. Oh, baby dolphin, bagong huli. Ang huli. Fresh from the ocean. Pakita mo naman yung humuli. So, Kami yung humuli. medyo puyat to ngayon. Sir, saan mo ba na nahuli yun? Nahuli ko sa kalagitnaan ng dagat. Ang hirap. Tapos, nung hinuhuli ko siya, nakadaing na. Hiwa na agad. Ready na. Ready na, pipirtuhin na lang eh. Maganda pala dito sa Lobo. Ganun pala dito. Plastic. Naka-plastic na pala yung mga isda dito. Talagang ipiprito mo na lang. Kamusta naman ang pagka-camping dito sa Lobo? Masaya ba? Yeah. Are you happy? Yeah. Do you enjoy? Yeah. Kasama ka ulit? Yeah. Puro yeah. Hello. Hello. Kamusta yung pagka-camping? Okay lang. Nag-enjoy ka ba sa pagka-camping natin? Hindi. Bakit? Sakit sa balat. Masakit sa balat? Hindi, yung pagsiswimming yun. Yung pagka-camping. Okay lang. Maganda naman yung tent nyo. Masarap ang tulog mo. Mama tents. Ang mama tents. Ting, ting, ni, 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 ni. Bakit? So, kamusta pagka-camping? Eto, may sa kabila. Maingay sa kabila. Pero, tumahimik naman. Tawag dito. Kamusta naman ang pag-add to cart natin? Eto, ang dami kong bayarin monthly. Dahil doon. Dahil sa pagka-camping. So, ayun. Kamusta? Kamusta tulog sa bagong tent? Nuts! Eto, hindi kami magkatabi ni Lawas. Kasi lasing siya. Hinahanap ko nga, bumangon na pala. So, yun lang. Mga upgrade-itis. So, ayan. Bili lang ng bili. Lazada lang. Maghintay lang ng sale. Daan-daan ang pagbuhos ng itlog. O, tama na. Ayos na yan. Nay, tubig nga. May water. May pasuyo ng water. Nandun sa cigar. Ako naman yung tubig doon. Lagyan ka mo. Ano yan? Maging savory?
naman na ito. Alam mo na kain mo. Subuan mo yan sis. Ayaw nga, kumain eh. Pag natikman niya yung sinangag lang. Ano sa hotdog? Matami na natin ito. Ngayong araw nga pala, nandito kami paring Wilson sa Duplan sa harap ko kami. Sinig na yan na sinig. Brush your teeth. Ito, okay naman ito isang kamatis, oh. Ang talaga pa.
Thank you po. Salamat po. Apa. Thank you.